Yes guys, samahan nyo to. Ating lilinisin ang ating Honda Click 125i version 2. Ngayon sinisimulan na natin tanggalin ang kanyang mga screw. Kailangan na tandaan natin kung paano tinanggal yung screw. Ganon din natin siya ibabalik kasi may kanya-kanyang size. Itong mga screw nito, may maliit, may malaki, at may mas malaki. Kaya kailangan tatandaan nyo ang pagkakalas nito para hindi kayo mahirapan na pagbabalik, kasi pagka mali ang pagbabalik nyo baka mabutas ang ating makina, no? Ngayon natanggal na natin ang cover. Ito screw niya mahaba, doon sa dalawang nasa gitna, yan ang mahabang screw. Medyo madumi, magabok ang ating cover. Ngayon itong tirings na ito ang gagamitin natin sa pagkakalas. Kasi lahat ng size narito, no? Ayan o. Sinusukat-sukat ko pa yan. Ngayon, tinanggal ko na ang screw ng itong ating bell para may pull out na natin itong kanyang torque drive, no? Tingnan nyo naman ang bell nito. Ayan. Tapos ngayon, gagamitan natin siya ng white tools para matanggal na natin ang nut ng drive face, no, para mabuksan na natin siya at mailabas na rin natin at malinisan na. Ayun, sinisimulan na natin tanggalin to para malinis na natin siya. Ngayon, matanggal natin to, isusunod natin, ipupull-out natin tong torque drive. Yan, torque drive face na yan. Yan ang ating tatanggalin. Kita nyo naman ang belt ito, maganda pa, malalaki pa ang kanyang mga ngipin, kaya posibleng hindi muna natin to papalitan. Itong kanyang torque drive na to, yan o, medyo magabok, tsaka yung mga slider na yan, tinanggal ko yan para linisin ko ng husto. Yan, pinunasan ko siya at pagkatapos ko mapunasan, hindi ko na siya ginamitan na sabon kasi malimit ko naman tong nililinis itong panggilid ng aking Honda Click. At pati ang bola nito, ayan, magaganda pa naman siya, wala pang mga tama. Ayan, pinupunas-punasan ko rilaan siya. At ginamitan ko na rin ng liha itong bell na to para siguradong kumintab yung kanyang groove, kasi pag madumi siya dito rin nagko-cause ng pagdadragging ng motor. Kaya niliha ko siya ng niliha para kumintab siya. At nung makintab na siya, siyempre kailangan natin punasan uli ng basahan para siguradong malinis siya. At isinunod naman natin tanggalin itong nut ng torque drive niya para mabuksan na rin natin siya at malinisan na natin yung kanyang clutch lining sa loob. Siyempre kailangan natin brushin din siya para yung mga sulok-sulok niya matanggal, yung mga gabok niya ng clutch lining. Importante kasi ang mas malinis yan. Tapos gagamitin natin na niya ng liha. Gagamitan natin ng liha siya para maalis yung dumi sa kanyang clutch lining. Yan o, para mas makapit ngayon siya sa kanyang sa kanyang bell, sa groove. Ayan, tingnan nyo naman, inulit-ulit ko ulit yung paglilinis ng aking ng groove para siguradong makapit siya sa clutch lining. At yan, tingnan nyo naman kung gano'ng katingkab na ng groove na yan. Siguradong makapit na yan, iwas dragging na ng ating mga motor yan. At pati na rin ang ating center spring, siyempre nilinis na rin natin yan. Pero itong center spring natin to ay ang stock pa. Papalitan natin to ng 1000 RPM para mag-iba-iba naman yung takbo ng ating Honda Click. Ito yung 1000 RPM na ipapalit natin sa stock natin kay Honda Click, no? Kasi itong 1000 RPM nito may lakas to, may maganda ang takbo nito, malakas sa hatak to, pero hindi naman masyado malakas ang konsumo sa gasto. Ayon sa napapanood ko at narinig ko sa ating mga kapwa vlogger, yung ating stock, yung stock natin to
kapag umuovertake ka, medyo kakapos-kapos ka pa ng kaunti, no? Pero pag ginamit mo itong 1000 RPM nito at umuovertake ka, maganda, may bira. Sadyang maliksi siya. Maliksi siyang gamitin at ayon sa nalaman ko na hindi naman masyadong kalakasan ng gas tong ating 1000 RPM na to. Kaya napili ko ito ikabit ngayon sa ating Honda Click 125 version 2. Ngayon isasalpak na natin tong 1000 RPM at naglagay rin ako ng konting grasa para mas madulos siyang umikot. Yan, nasa loob na yung 1000 RPM, kaya yan, ginamitan na uli natin ang ating paa para may balik natin sa dati, no? Kailangan may dumalik natin sa dati at medyo mahigpit-higpit siya ngayong i-diin, i-press na kaunti. Kaya ito ilalagay na natin ang ating nut para may fix na uli natin ang ating torque drive phase, no? Kailangan uli natin gamitin to ng ating 39mm na torque drive range. Yan, para ma-sure natin na mas mahigpit yung nut. Kailangan mahigpit ang nut natin na siguraduhin natin kasi mahirap na pagka medyo maluwag. Baka pag nananakbo tayo ay kumala siya, sira ang ating panggilid ngayon ng ating Honda Click. At ngayon naman ay ina-assemble na uli natin itong ating drive phase. Okay, nilalagay na uli natin ang ating mga bola. Ilalagay ulit natin sa ayos. Matapos natin malinisan to, ilalagay ulit natin, no? Okay, binalik na natin ang drive phase. Tapos binalik na rin natin ang torque drive. Yan, tuloy-tuloy na yan. At kinabit na rin natin na kanyang pump belt para may sigurado na natin okay na okay. Ay kailangan natin i-check natin mabuti ang pagkakabit nito ng ating torque drive. At pag naikabit na natin ang torque drive, kailangan natin ang i-press na kaunti ang pump belt para pumasok sa groove. Nilagay na rin natin ang drive phase, tsaka sinunod na natin ang kanyang bell. Kinabit na rin natin para malagyan natin ang kanyang washer at tsaka ng nut. Tapos pagkatapos natin malagyan ng nut, gagamitan na natin siya ng tie rings at saka ng Y-tools para mahigpitan na natin siya ng gusto. Ang ngayon, mahigpit na siya. Okay na, kailangan siguraduhin natin mahigpit. At pagkatapos niyan, yung drive phase niya, para mahigpitan natin, maglagay tayo ng bolt sa loob. Tupper siya. At para mahigpitan siya natin ng ayos, no? Ganyan lang po ang paggamit po ng ng ating tie rings. Pagkabit ngayon, i-start na po natin. Okay na uli, click natin. Okay guys, thank you sa panonood. Sana minapulot kayo sa akin sa aking tutorial. Sa next video na uli, Tropa Pips. Thank you, bye bye.